Magandang umaga sa lahat. Tanungin mo nga ang iyong katabi kung maganda ba ang kanyang umaga. Kamusta ang tulog ninyo kagabi? Tiyak kong nabibitin kayo sapagkat Lunes na naman, ngunit titiyakin ko rin na bibigyan ko kayo ng sapat na kaalaman ngayong araw na ito. Bagong talakayan, bagong araw. Ngunit, bago ang lahat, hinihiling ko muna ang ating presidente na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo ay yumuko. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan sa araw na ito dahil ginising mo kami ngayong araw at nakapasok sa paaralan. Ama, pagkalooban mo kami sana kami ng matalas na kaisipan at magandang kalusugan. Amen. Kamusta kayo, klase? Ngunit bago ang lahat, gusto kong alamin sa iyo kalihim, may lumiban ba sa klase ngayong araw na ito? Mabuti naman kung wala. Bago tayo dumako sa ating talakayan, sino ang nais magbalik-aral kung ano ang pinag-aralan natin kahapon? Maari mo ba tong subukin, Ginoong Alindayu? Mahusay, bigyan natin siya ng 2 wall clap. 1, 2, 3, 4. Ayan, napakagaling naman talaga. So ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Ayun nga, ang tinalakay nga natin noong nakaraang araw ay ang Kabanata 12, kung saan may pamamagat ito na ang araw ng mga patay, kung saan nag-uusap ang 2 sepulturero, ang mas bata at mas matanda. Ang sabi ng mas bata, umalis siya sa kanyang trabaho sapagkat hindi niya nakayanan ang pinapagawa sa kanya ng kanyang amo. At ang sabi naman ng mas matanda na sepulturero, kamakailan lamang ay may nilipat siyang bangkay. 20 araw pa lang siya at sariwa pa ayon sa kanyang pagkakasalaysay. Dahil siguro sa tagal na nitong nagtatrabaho sa sementeryo, hindi na siya nagkaroon pa ng takot. Kaya naman, ipinagbiling sa kanya na ilibing ang bangkay na kanyang hinukay sa libingan ng mga inchik. Ngunit sa lakas ng ulan, hindi niya ito ginawa, kundi pinaanod niya sa lawa. Yun ang tinalakay natin kahapon. Ngunit bago naman tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, kung saan ang Kabanata 13 naman ang ating aalamin at aaralin, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Natatawagin natin itong Where Do I Belong? Kung saan makikinig kayo sa akin at aking babanggitin ang ating mga panuntunan sa ating gawain bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw na ito. Kung gayon, Binibining Adriano, sisimulan mo ang pagbibilang sapagkat hahatiin ko kayo sa 2 grupo upang isagawa ang ating talakayan. Maya-maya, kung sino ang mananalo ay siya ang makakatanggap ng ating reward. Syempre, may premyo tayo pero pagkatapos yan ng ating talakayan. Ang unang makakadalawang puntos or sino ang mas mabilis na makatapos sa ating gawain ay silang panalo at sila makatatanggap ng ating papremyo. Simulan mo na ang pagbibilang, Binibining Adriano. Tapos na ba, klase? Kung gayon, dito sa kaliwang bahagi ang unang grupo at dito naman sa kanang bahagi ang ikalawang grupo. Pumunta na kayo. Pakinggan nyo ang pangapanuto sapagkat ito ay sasabihin ko isa-isa. Mabuting tandaan ito upang sa gayoy hindi makalimutan kapag tayo na ay naglalaro. Maliwanag ba, klase? Mabuti kung ganon. Ito na ang mga panuntunan. Mga lituntunin sa gawain. Una, pumunta sa harapan ng 3 manlalaro. Pangalawa, pipiringan ang mga mata ng mag-aayos ng letra.
At ang pangatlo, ang naiwang manlalaro ang magsisilbing tagahudyat. Pang-apat, makinig ka sa dalawang kagrupo mo na nasa iyong likuran. Pang-lima, sa pamamagitan ng pagsasabi ng taas, baba, kanan o kaliwa, ang basehan mo upang mabuo ang mga salita. Maliwanag na ba klase sa inyo ang ating panuntunan sa ating isasagawang gawain? Kung gayon, bibigyan ko lamang kayo ng tig-3 minuto para isagawa iyon. Pabilisan ito. Arrange me where I belong, kung saan aayusin nyo kung saan talaga sila. Nagulong letra ito. Pero, kapag nabuo mo ito, ay may isang word o kaya isang salita na gusto niyang mapalabas. Kaya kailangan nyo itong mabuo. Pabilisan ito sapagkat 3 minuto lamang ang ibibigay ko sa inyo. Malinaw ba, klase? Kayaan, punta na kayo sa inyong mga kagrupo. Unang grupo, pumunta na kayo sa harapan at ayusin na ang mga letrang nagulo upang mapalabas kung ano ang nais niyang malaman mo. Magaling unang grupo, natapos nyo ang isang gawain o ang unang gawain ng 2 minuto at 30 segundo. Tingnan naman natin ngayon ang pangalawang grupo, kaya naman inaanyayahan ko kayo na pumunta dito sa harapan upang isagawa rin ang ginawa ng unang grupo. Tandaan, kailangan nyo silang talunin. Kailangan nyong mas bilisan pa at talunin yung 2.30 seconds na iginugol nila para mabuo yung naiatas sa kanya. Handa ba kayo, pangalawang grupo? Ayos, kung ganon, palaban sila. Kung kaya naman, kayo na. Ang 3 minuto ninyo ay magsisimula na. Mahusay, pangalawang grupo. Natapos nyo ang gawain ng 1 minuto lang na mahigit. 1 minuto at 3 segundo lamang. Kaya naman binabati ko kayo. Kayo ang nanalo sa ating unang gawain. Kaya naman kayo ang makakatanggap ng premyo maya-maya lamang pagkatapos ng ating talakayan. Kaya naman, mula sa ating naging gawain, ano sa palagay mo ang ating tatalakayin ngayong araw na ito? Binibining Balmores, maaari mo bang subukin? Tama, si Binibining Balmores. Ang sabi niya, mula raw sa ating balik-aral kanina, may kinalaman daw ito sa hinahanap nilang bangkay. Tama. At may kinalaman daw ang mga sepulturero. Tama rin. Kung saan nga, klase, ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay ang Kabanata 13 na may pamagat na Hudyat ng Unos. Pero bago ang lahat, syempre, may mga mahihirap na namang salita o terminolohiya na makikita sa ating babasahin mamaya. Kung kaya't gusto ko itong bigyan pansin at gusto kong bigyan ng kahulugan upang maging malinaw sa inyo maya-maya at hindi maging mahirap para sa inyo na unawain ito. At ang unang salita ay ang karwahe. Pangarawa, sepulturero. Pangatlo, dapit hapon or agaw dilim. Sawimpalad ang ikaapat. At ang ikalima ay ito yung himutok.
karwahe. Pangalawa, agaw dilim. Pangatlo, sepulturero. Pang-apat, sawimpalad. At ang panghuli ay ang himutok. Ayan, magaling. At ating nalaman. Kung kaya naman, tinatawag ko si Binibining Cho. Ano sa palagay mo ang karwahe? Tama. Sabi ni Cho, Binibining Cho, ang karwahe ay isang uri ng sasakyan ng sinaunang tao. Tama, kung saan ang karwahe ay hila-hila ng kabayo. Ito yung hila-hila ng kabayo, ito yung modernong sasakyan noon. Nang wala pa kasi silang mga kotse noon. Kung meron man, yung mga mayayaman pa lamang ang may kakayahang gumamit nito kasi sobrang mahal ng pera noon. Ayun, pangalawa. Binibining Jekain, subukin mo naman. Ano kaya yung salitang sepulturero? Ayun, tama. Sabi ni Binibining Jekain klase, ang sepulturero ay tagabantay sa sementeryo. Tama. Pero nung panahon nila Ibarra, gaya nga ng balik-aral natin kanina, sinabing yung sepulturero, sila yung mga tagalibing, tagabantay ng nicho, o di kaya yung pansyon na tinatawag sa atin ngayon sa kasalukuyan. At ang pangatlo naman ay sawimpalad. Subukin mo, Binibining Banda. Tama. Ang sawimpalad, sabi ni Binibining Banda, ay mga halo-halong damdamin. Tama, sapagkat ang sawimpalad klase, ito yung mga halo-halong, kumbaga, pagkadismaya, pagkalungkot, pagkagalit, pagkapuot. Kaya, iba't ibang damdamin. At ang pang-apat ay ang agaw dilim. Subukin mo naman, Binibining Maggay. Tama. Ang sabi ni Binibining Maggay, ang agaw dilim ay ang pagdating ng hapon at gabi. Tama, klase. May punto siya. Sapagkat ang agaw dilim nga, from the word na agaw, nag-aagawan yung hapon, yung may sinag pa, yung may konting liwanag pa. At dilim, ibig sabihin, medyo maggagabi na. Kaya nga pag sinabang ang pinagsama ang agaw dilim or dapit hapon, ay magiging yun yung kinalabasan nila. Yung pagdating ng, pagkawala ng hapon na magiging gabi. At ang panghuli naman, sino ang gustong sumubok sa ating panghuling salita? Ang himutok. Subukin mo nga, Binibining Bautista. Tama. Sabi ni Binibining Bautista, ang himutok daw ay pagkagalit. Tama. Ngunit hindi lamang pagkabagalit ang ibig sabihin ng himutok. Ito rin ay ang pagkainis. Yung mga dinadamdam mo, gusto mo nang ilabas, gusto mo nang, kumbaga, sumunggab. Ilabas mo na yung lahat-lahat. Yun yung himutok. Kaya naman, sana naintindihan ninyo ang ating binigyang limang salita ng pagpapakahulugan upang maya-maya lamang sa ating pagbabasa ay makikita natin ang 5 mga salita na iyon. Kaya naman tandaan nyo kung ano yung mga binigay nating halimbawa upang sa ganon magiging madali sa inyo yung ating talakayan ngayong araw na ito. Malinaw ba, klase? Aba, nanghihina sila, nagugutom na ba kayo? Malinaw ba, klase? Ayan, yan ang gusto ko sa estudyante. Dapat alert, alert, alert. Bigyan niyo naman ako ng isang wall clap dyan, oh. Sa mga mahilig mag-TikTok, may pa ganun-ganun pa, oh. Ayan, tayong lahat, gusto ko kayong tumayo at gawin nyo ang wall clap. Kapag sinabi ko, nabigyan nyo ng wall clap yung kamag-aral nyo na nakasagot ganito.
Ganon, ganon. O, mabuti? Naunawaan nyo? Ulitin natin. Ganon, ganon. Ganon yung wall clap. Huwag niyong sabihin hindi nyo alam sapagkat nakikita ko ang inyong mga TikTok account. And pagalingan tayo ng pag-wall clap. At maya-maya lamang, mamimili ako or manonood ako ng TikTok nyo at bibigyan ko ng premyo ang may pinakamagandang wall clap. Naunawaan ba klase? Kung gayon tayo ay magsisimula na, makinig kayo, ilista ang mga importanteng sasabihin or maririnig nyo sa aking babasahin na Kabanata 13. Makinig kayo klase sapagkat maya-maya ay may katanungan ako sa inyo. At gusto ko nang ipakita sa inyo kung ano yung mga katanungan na iyon upang mapaghandaan nyo at masagutan nyo kapag sa alam nyo, yun na yung kasagutan sa tanong na ito. Nakita nyo na klase? Maaari mo bang basahin ang unang katanungan? Binibining Paklibar. Salamat. Ikaw naman pakibasa Binibining Kulo ang pangalawa. Salamat. Ang pangatlong katanungan, basahin mo naman Binibining Magay. At ang ikaapat, bilang panghuli, basahin mo naman Binibining Solito. Maraming salamat. Basahin nating muli klase. Ang una, ano ang pamagat ng ating kabanatang tinalakay? Ang pangalawa, ano ang palatandaang hinahanap ng mga naglibing o di kaya naglagay ng palatandaan sa libingan ni malalaman natin kung sino yung inilibing. Ang pangatlo, ano ang inyong katanungan sa ipapakita kong larawan maya-maya lamang. Kaya dapat na makinig kayo at magsulat ng mga importanteng impormasyon. At ang ikalima ay, ano ang mensahe nito sa ating buhay at ano ang realisasyon nito para sa atin o realisasyon mo. Ano yung na-realize mo nang nabasa pagkatapos nating talakayin ang ating tatalakay ngayong araw na ito. Naunawaan ba klase? Kung gayon, makinig na kayo at tayo ay magsisimula na. Kabanata 13, Hudyat ng Unos. Huminto sa tapat ng sementeryo ang isang karwahe. Mapapansin nito na galing ito sa malayo dahil nababalot ng alikabok at pawisan ng mga kabayo. Bumaba si Ibarra, nakasunod ng isang matandang utusan. Pinaalis niya na ang karwahe at walang kibong pumasok sa sementeryo. Nagkasakit po ako at naging abala kaya hindi ako nakabalik agad, wika ng matanda. Sabi ni Kapitan Tiago, ay siya na ang magpapagawa ng nicho. Gayunman ay tinamnan ko na rin ng bulaklaking halaman at nilagyan ko ng krus ang libing. Hindi kumibo si Ibarra. Doon po nakalibing sa likod ng malaking krus na iyon. Itinuro ng matanda ang lugar. Marahan ang mga hakbang ni Ibarra na iniiwasang mayapakan ang madaaraan ng puntod. Huminto nang makarating ang lugar at iginala ang tingin. Tumigil din ang matanda at nagtatakang lumingalinga. Wala ang sinasabing tinirik na krus. Dito nga kaya? Tanong sa sarili. Hindi doon yata, pero nahukay na ang lupa. Malungkot na tinitigan ni Ibarra ang matandang utusan. Siya nga pala, patuloy nito. Ang pagkakatanda ko ay may katabing malaking bato. Medyo mababaw ang hukay sapagkat may sakit noon ang tagapaglibing, kaya iba ang naghukay. Itanong po natin sa kanya kung nasaan ang krus. Nilapitan nila ang tagapaglibing. Nag-alis ito ng suot na salakot at magalang na yumukod. Alin bang libing doon ang may isang krus? Tanong ng utusan.
Nilingon ng tagapaglibing ang lugar na tinuturo ng utusan. Iyon po bang may malaking krus? Tugong patanong din. Malaking krus nga, masiglang sagot ng utusan at lumingon kay Ibarra. Iyon po bang krus na may nakaukit na dekorasyon at may taling yantok na tanong muli ng tagapaglibing. Iyon na nga, wika ng utusan at iginuhit pa sa lupa ang kaanyuan ng sinasabing krus. At ang libing, hindi po ba may tanim na halamang namumulaklak, sampaga, adepa at pansyamyento? Dugtong ng matanda at inabutan pa ng tabako ang kausap. Nasaan ang libing at ang krus? Napakamot sa tenga ang tagapaglibing at napahikab na sumagot. Sinunog ko na po ang krus. Sinunog? Bakit naman ninyo sinunog? Utos po ng malaking kura. Sinong malaking kura? Tanong ni Ibarra. Iyon pong namamalong kura si Padre Garrote. Pero kahit ang libing, itiruro ninyo sa amin. Ani ni Ibarra sabay haplos sa kanyang no. Wala na po ang libing na iyon ng patay. Anang tagapaglibing na nakangiti. Anong sabi nyo? Opo, parang nagbibirong tugon ng tagapaglibing. May 1 linggo na po ngayong isang babae ang nakabaon sa puntod na yon. Nasisiraan na ba kayo? Agaw ng utusan. Wala pang 1 taong nilibing ang hinahanap namin . Totoo nga po, pero matagal nang ipinahukay iyon ng malaking kura. May ilang buwan na. Ipinalipat na po siya sa sementeryo ng mga inchik, pero dahil sa bigat at umuulan pa ng gabing iyon, hindi na ituloy ng tagapagsilbi o tagalibing ang pangungusap nang sugurin siya ni Ibarra. Sinunggaban siya sa bisig ni Yugyog. At sumunod ka naman, may puot na tinig ng binata. Namutla ang tinanong at nanginginig ang tinig ng sumagot. Huwag po kayong magalit sa akin, hindi ko po inilibing sa sementeryo ng mga inchik. Naisip kong mas mabuti nang ipaanod sa ilog kaysa ibaon sa libingan ng mga inchik. At iyon po ang ginawa ko. Bumaon sa balikat ng tagapaglibing ang mga daliri ni Ibarra. Isa kang sawim palad. Himutok ni Ibarra sabay talikod at nagmamadaling umalis. Hindi na niya napansin kung natatapakan man niya ang mga libingan sa paglakad. Agaw dilim na noon nung dakong silangan ay makapal ang ulap parang uulan. Mainit ang simoy ng hanging humahampas sa mga sanga ng kahoy at puno ng kawayan. Walang sombrero si Ibarra. Walang luha ang kanyang mga mata. Walang himutok na laman ang dibdib. Parang iniwasan niya ang paglakad ng susunod-sunod na anino sa ng kanyang ama. Parang iniwasan niya ang nagbabantang unos. Tinahak niya ang kabayanan. Nagpatuloy sa dakong kinatitirikan ng kanilang bahay na matagal na niyang hindi napuntahan. Napaligiran ng pader ang bahay na iyon at sa loob ng bakuran ay may nagtayong mga puno. Ang dalimbaka na parang kumakaway sa kanya, parang nabuksan ang mga bintana. Nilingan niya ang puno ng ilang-ilang na may uugoy-ugoy na mga sangang hitik sa bulaklak. Nagliparan naman ang mga kalapati sa paligid ng kanilang bahay, bahayang nakatayo sa gitna ng halamanan. Ngunit man din ay hindi niya napansin ang mga ito. Nakatuon ang kanyang mata sa nakasalubong na pari at ito si Cura San Diego, ang tahimik na Franciscano, ang kaaway ng Alperes. Huminto si Ibarra at tiningnan ng pari. Iniwas naman ni Padre Salvi ang kanyang mga mata. Sinugod siya ni Ibarra at diininan ang balikat. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Marahas na wika ng binata. Hindi nakasagot si Padre Salvi. Maputla-mutla siya na nanginginig. Walang kakilos-kilos sa pagtayo. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Ulit ni Ibarra na halatang nagtitimpi. Parang nauupos sa pagkatayo ang pari.
dahil sa bigat ng kamay ng binata na nakadaan sa kanyang balikat. Nagkakamali kayo, sagot ng kuras, sa paraang napilitan lamang siyang magsalita. Wala akong ginawang anuman sa inyong ama. Anong wala? Marahas na wika ni Ibarra na ipinadiinan pa sa balikat ng Padre Salvi ang kanyang mga daliri at dahilan kung bakit tuluyang napaluhod. Hindi po ako, ani niya. Natitiyak kong tinutukoy nyo ay si Padre Damaso, ang pinalitan kong pari. At bulalas ng binata, sabay bitiw ng marahas sa pagkakahawak ng pari at marahang tinutop ang kanyang mga noo. Nagmamadali niyang iniwan si Padre Salvi at nagpatuloy siya sa bahay. Nilapitan ng matandang utusan ang nakaluhod na pari at tinulungan sa pagtayo. Ayun, natapos na nga nating basahin ang ating talakay ngayong araw na ito kung saan ito ay yung Kabanata 13 na ang pamagat ay hudyat ng unos. Sabi ko kanina, makinig at ilista ang mga katanungan sapagkat babalikan natin. Maaari mo bang basahin sa amin ang unang katanungan kani-kanina lamang, Ginoong Soriano? Maraming salamat. Ang unang katanungan ay, ano ang pamagat ng ating tinalakay kanina? Subukin mo nga, binibining pasyon. Tama. Ang pamagat ng ating tinalakay kanina ay Kabanata 13, hudyat ng unos. Ang pangalawang katanungan naman, pwede mo bang basahin para sa amin, Ginoong Cambry? Tama. Ano ang palatandaan na hinahanap upang mahanap yung libingan? Subukin mo nga, binibining Adriano? Tama. Ang hinahanap nga na palatandaan doon sa inilibing ay inilagay yung malaking krus, bato, at yung mga itinanim na bulaklak. At syempre, yung katawan ng patay na inilibing doon. Ngunit wala silang nakita sapagkat sabi ng sepulturero, ipinaanod na niya ito sa lawa. At ang ikatlong katanungan, maaari mo bang basahin ito para sa amin, binibining Solito? Tama. Ano ang inyong katanungan sa larawan? At ito nga yung larawang tinutukoy ko, klase. Subukin mo ngang magtanong batay sa larawang nakikita mo, binibining Paklibar? Ano ang ginagawa ng nasa larawan? Ayon, ang mga nasa larawan, klase, ay sina Ibarra, yung dalawang si Ibarra, at saka yung utusan, at saka yung isang sepulturero. Kung saan tinatanungan nila dyan sa larawan, yung naglibing o sepulturero, kung saan niya pinunta yung labi ng tatay ni Ibarra. Kung saan, sabi nga niya, wala na yon sapagkat pinapalibing sa kanya sa libingan ng Inchik. Ngunit hindi niya yun ginawa dahil sa lakas na bugso ng ulan at patak nito, kayang-kaya't naisipan niyang ipaanod na lamang sa lawa. At ang panghuling katanungan, maaari mo bang basahin ito para sa amin, binibining Donato? Ayan. Ang ikaapat ay, ano ang mensahe ng inyong binasa at ano ang realisasyon mo sa iyong buhay or bilang estudyante? Subukin mo naman, binibining Paskwa. Ayon, tama. Sabi ni Binibining Paskwa, ang mensahe ng ating tinalakay ngayong araw na ito ay dapat irespeto at igalang, bigyan ng tamang libing
o kaya burol ang yumaong mahal natin sa buhay. Huwag nating hahayaan na ibang tao ang gagawa nito. Kung kaya tignan nyo naman sa kwento, itinapon na lang sa lawa. Di ba magkakaroon tayo ng katanungan, nasan ba si Ibarra noong inililibing yung kanyang ama? At ang realisasyon daw ni Miss Pascua sa kanyang buhay, ayun nga, dapat daw igalang at bigyan ng sapat na burol o di kaya bigyan ng magandang libingan upang sa ganon sa paglipas man ng maraming taon ay nandoon pa rin yung mahal natin sa buhay. Kahit hindi na siya buhay physically, andun pa rin yung katawan niya o kaya presence niya. At sure tayo na nabigyan siya ng magandang destinasyon. Kasi ang unang destinasyon niya ay dito sa lupa. Pangalawa, doon sa kanyang nicho o doon sa sementeryo. Kaya dapat kahit patay na sila, iparamdam naman natin sa kanila na mahalaga pa rin sila sa atin. Naunawaan ba klase ang ating talakayan ngayong araw na ito? Ayun, patingin muli ako ng wall clap nyo. 1, 2, 3. Gusto ko bigyan nyo ng masigabong palakpakan ng inyong mga sarili sapagkat natapos natin. Mabuti nating nairaos, natapos natin ang talakayan ngayong araw na ito. Ngunit bago iyan, bibigyan ko muli kayo ng isang gawain kung saan isa-isa naman ito. Ano ang mga ito? Tunghayan at aking ipagpapatuloy ang ating talakayan ngayong araw bago tayo maghiwa-hiwalay. Ngayon klase, mula sa ating naging talakayan, ano ang magandang napulot mong aral sa kwento? Subukin mo nga binibining banda. Tama. Sabi ni binibining banda na ang napulot niyang aral ay bigyang halaga o di kaya pahalagahan ang mga mahal natin sa buhay. Kahit na sila ay pumanaw na, bigyan daw natin sila ng magandang libingan. Tama. Kaya naman, batid kong naunawaan ninyo ang ating tilalakay ngayong araw na ito. Kung gayon, magkakaroon kayo muli ng isahang gawain. Kayo ay iniutusan kong maglabas ng isang pirasong papel at sagutan ang mga tanong na nasa pisara. Tapos nyo na ba klase? Kung gayon, ipaharap na ninyo ang inyong mga papel at ipapakita ko na ang mga kasagutan at titignan natin kung sino ang may pinakamataas na nakuha na score sa araw na ito. At ako ang mag-check at sa susunod na ating pagkikita-kita ay aking ia-announce at ibabalik sa inyo ang inyong mga papel upang sa ganon kayo mismong makakapagsabi kung nakapasa ka ba sa gawain natin ngayong araw na ito or hindi. At ibig sabihin naman nun, nakinig ka bang mabuti o hindi? Naunawaan ba klase? Batid kong marami kayong natutunan sa araw na ito klase. Kung kaya naman, inuutusan ko kayo na basahin ang Kabanata 14 upang mas madali tayong magtalakay muli sa ating pagkikita-kita. Naunawaan ba klase? May tanong pa ba? Kung wala na, mga mahal kong mag-aaral, paalam, mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Paalam!